So, kailangan po natin ng 10. So, parang 2, 4, 6. Hindi tayo mabot sa 10. Pero, tayo, simulan natin kay Ukhti Khadija. Sa number 1. Assalamualaikum, ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-masjidun. Masjidun. Dito po tayo sa pangalawa. Dito sa pangalawang portion. Teka lang. Dito na po tayo. Dito number 1. Number 1. Kung nakikita nyo po dyan sa screen natin. Okay, wait lang. Al-kitab. Tama, Sheikh. Al-maktabu. Al-maktabu maksunun. Maksurun. Al-maktabu maksurun. Taib, ang gagawin nyo po dito, babasahin nyo lang tapos yung number 1, focus ka lang sa number 1. Ano po yung kahulugan ng al-maktabu maksurun? Sa pamamaraan po ng ganito is malalaman natin sino yung nakamemorya ng mga salita o di mga kalimat na nakuha natin at yung inisend natin sa GC. Malalaman natin dito kung meron bang nag-review, nag-memorize ng mga kalimat, type. So, wala pong problema kung magkamali, wala pong problema doon. Ang importante ay masanay tayo sumubok magbigay ng kahulugan base sa ating nalalaman o di ka napag-aralan. Type. So, ano po yung ibig sabihin ng al-maktabu maksurun? Type. Kay Ukhti Khadija. Ano po yung ibig sabihin ng al-maktabu? O di kaya kung wala po siyang alif walam, maktabun. Yung maksurun naman, ano po yung ibig sabihin ng maksurun? Dito po sa dalawang kalima na ito, is meron po ba kayong isa na alam dito? Yung kahulugan? Yung maktabun, Sheikh. Yeah, Sheikh. Yung book. Libro. Yung type. Ngayon po, libro is meron na po siyang alif at saka lam. Ano na po yung ibig sabihin? Ano na ngayon yung magiging kahulugan ng al-maktabu? Type, yung alif walam ay nangangahulugan siya ng ang. Parang ang, aklat. Yung alif at saka lam. Dahil pag tinanggal mo po yung alif at saka lam is al-maktabu yung misa. Afwan na yung maktabun misa. Yung lamisa po na pang office, yung nasa mga office natin. Maktabun, pag sinabi mong maktabun, lamisa o di kaya misa. Pero pag meron na po siyang alif at saka lam, mangangahulugan na po siya na ang lamisa o di kaya ang misa. Type. Tapos yung maksurun naman, yung maksurun ay naputol o di kaya nabali. Type. So ang kahulugan ngayon ng al-maktabu maksurun, ang lamisa o di kaya ang misa ay naputol. Naintindihan niyo po ba? Ukhti Khadija. Naam ya Sheikh, maaf po. Type. Asante. Dito naman tayo sa pangalawa. Kay Ukhti Siti Makadatar. Mustada. Al-mudarrisu jadidun. Ang guro ay bago. Type, mashallah. Al-mudarrisu jadidun. Ang guro ay? Ustad, pwede din kuhanin ko yung number 3 kasi kulang po tayo ng Type, ikot lang po tayo. Inshallah, ikot lang tayo. Unahin lang muna natin yung iba. Type. Dito naman tayo sa kay Wahida, Ukhti Wahida.
Assalamualaikum Sa number 3. warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Number 3 po. Opo, number 3. Ah. Alkan Komiso Watifun. Wasikhun. Ang Al-qamisu. polo or ang damit. Naam. Al-Qamisun Wasif. Ang polo ay madumi. Ang polo o di kaya ang damit ay Wasifun, madumi. madumi. Tama po. Tayyib, ahsanti. Naam. Tama po. Marumi po. Naam, tama po. Dito naman tayo kay sa mga hindi nagtaas ng kamay. Kaya tayo kay Ukhti Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Number 4 po tayo. Number 4 po. Opo. Al-labani Al-labnu. baridun. Al-labnu baridun. Naam. Ang gatas ay malamig. Ang gatas ay malamig. Ahsanti. Tama po. Barakallahu fiki. Dito naman tayo. Dito naman tayo kay Akh Walid. Kay Akh Walid. Dito tayo sa number 5. Kay Akh Walid. Kung naririnig niyo po, parang mahina yung mga internet ng iba. Palabas, minsan nakakalabas sila. Dito tayo sa founder natin. Kay Ukhti Nurhayna. Dito tayo kay Ukhti Junaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa number 5 po tayo. Naam, al-masjidu maftuhun. Naam. Ang masjid ay nakabukas. Ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Nasrullah. Kay Akh Nasrullah tayo muna. Nandyan ba siya, no? Nandyan, pero parang may yata yung mga signal nila. Balik tayo kay Akh Dilson. Kay Akh Dilson. Number 6 na siya, diba? Opo, number 6. Al-hajaru kabirun. Ang bato ay malaki. Ang bato ay malaki. Naam, ahsant. Barakallahu fik. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija. Ayun, patas pala ako. Okay, sige. Al-labanu baridun. Kay Akh Dilson, paki-off po ng mic. Shukran. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Baridun. Al-labanu Sheikh? baridun. Al-labanu baridun. Baridun. Naam. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Harun, naam. Ano po yung ibig sabihin niyan? Ang gatas ay malamig at ang tubig ay mainit. I mean, ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo sa pangwalo kay Ukhti Aluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-imamu Bato. jalisun. Naam. Wal mudarrisu waqifun. Waqif. Naam. Ang imam ay nakaupo at ang guro ay nakatayo. Ahsante, barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Junaida. Balikan natin si Ukhti Junaida. Number 9, Opo, number 9. Al-Kamaru Ba'idun. Tama? Tama po. Al-Qamaru ba'idun. Naam, tama. Ano ang kamaru? Ano ang kama? Yung buwan. Yung buwan po. Buwan. Ang buwan ay malayo. Ang buwan ay malayo. Naam. Ang buwan ay malayo. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki. Kay Ukhti Aluna, pwede pong paki-off ng mic. Tapos Ay, dito okay muna po. tayo Sorry kay... po. Okay po, wala pong problema. Yung mga hindi po kanina, kagaya ni yung founder natin, nandyan ba? Yung founder natin. Parang wala yata. Type. Kay Ukhti, sino ba yung Wahida? Kay Ukhti Wahida tayo. Sa pang-sampo po, pang-sampo. Al-Mindilo nadifun. Nadhifun, naam. Al-Mindilo nadifun. Ang panyo ay mali. Tama po, tama po. Al-Mindilo nadifun. Ang panyo ay malinis. Ahsanti, tama po. Ahsanti, barakallahu fiki. Ngayon dito naman tayo sa pangatlong exercise ng type. Sabi niya dito, imla'il farag fima yali biwad'il kalimatil munasibati min al-kalimati taliya. Lagyan, sabi niya, sulatan yung bakante na sumusunod sa paglagay ng mga kalimat na naayon sa kanya, yung bagay sa kanya. Minal kalimat at taliya, kagaya ng mga sumusunod na mga salita, mga kalimat. Ang gagawin dito is kukuha tayo ng 6. Sino yung mga dito? Ang gagawin po is dito po sa number 1, meron po tayong underline dito. Dito. Number 2. Type. Tapos ano po yung ilalagay dito is magpipili po tayo dito, at saka dito, at saka dito, at saka dito. Sa 6 na yan. Yan po yung ilalagay natin dito sa mga blanco. Una, sa number 1, al-hajaru. Ano po yung bagay sa kanya? Al-babu. Ano naman yung bagay sa kanya? Al-qamaru. Al-waraku. Al-mindilu. Al-laban. Tayba. Simulan natin sa mga hindi pa nagtaas. Nandyan ba siya, si Akhwalid? Sa number 1. Kay Akhwalid. Tayo, dito tayo kay... Sino ba to? Nasrullah. Si Nasrullah. Al-Khair. Parang wala rin. Tayo, dito tayo kay Jaja. Sino ba to, Jaja? Naam, Ustads. Sa number 1 po, ano po yung bagay na ilalagay natin dito? Ano yung kalimat na munasib sa kanya, na babagay sa kanya?
Al-hajaru wasihun. Ano po yung Tama ibig po ba? sabihin ng al-hajaru wasikhun? Ano po yung ibig Ang sabihin ng bato ay madumi. ang bato ay madumi? Pwede. Pwede. Pero mga ano yun, mga bagong compose ng sentence. Type. Pero yung pinakatama po dito ay sakilon. Pero hindi po ibig sabihin na mali yung sagot nyo. Pero yung pinakatama po dito, base sa ating napag-aralan, na yung isasagot po natin dito is base lang po muna sa ating napag-aralan. Type. Sa ating napag-aralan. Type. Ang tama po dito is sakilon. Sakilon. Type. Sakilon. Pangalawa naman ay dito tayo kay Ukhti Siti Makadatar. Al-babu maftuhon. Al-babu Ang pinto ay bukas. maftuhun. Maftuhon. Barakallahu fiki. Taib. Dito naman tayo kay Akhdilson. Balikan natin si Akhdilson. Al-qamaru jamilun. Medyo mahina yung signal ni Akhdilson pero naririnig naman kaunti. Sabi niya, Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Naam, ahsanti. Barakallahu fik. Dito naman tayo sa pang-apat kay Ukhti Aluna. Ukhti Aluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alwaraku jamilun. Alwaraku. Nakuha na po yung jamilun. Tapos Jamilun. po natin nakuha yung jamilun. Dito po sa number 5 na po tayo, Sheikh. Number 4. Number 4 po tayo. Yung alwarak pa rin. Okay na po tayo sa opo, number 4 sa alwarak. Nakuha na po yung sakilon, nakuha na po yung maftuhon, nakuha na po yung jamilon. Yung natira na lang is wasikhon, Okay. at saka khafifon. Okay po. Alwarak ang choices po kasi dito. Sige, okay po. Alwarako jamilon. Tapos na po ito, Sheikh. Yung jamilon is tapos na. Dito po siya sa number 3. Okay. Yung jamilon nakuha na, yung maftuhon nakuha na, yung sakilon nakuha na. Yung natira na lang wasikhon, harun at saka khafifon. Okay. Si warak kapipon. Okay. Alwarako wasekon. Wasikhon. Alwarako Wasekon. wasikhon. Pwede siya pero yung pinakatama dito ay khafifun. Yung pinakatama dito is Okay po. khafifun. Ang papel ay magaan o di kaya ang dahon Maliwan. Magaan po. khafifun ay magaan. Khafifun. Tayo. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija. Kay Ukhti Khadija sa number 5. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu Wasikhun. wasikhun. Tayo. Ayun. Al-mindilu Wasikhun. wasikhun. Tayo. Ahsanti, barakallahu fiki. Sa number 6 naman tayo. Kay sino ba yung nagano kanina? Si Ukhti Khadija yun, di ba? Kay Ukhti Junaida. Sa number 6. Number 6? Opo. Labanu harun. Al-labanu harun. Ahsan. Ahsanti, barakallahu fiki. Al-labanu harun. Taib.
Sa number 1, al-hajaru thaqilun. Ang bato ay mabigat. Number 2 ay al-babu maftuhun. Ang pinto ay nakabukas. Al-qamaru jamilun. Ang buwan ay maganda. Al-waraku khafifun. Ang dahon o di kaya ang papel ay magaan. Yung kalima po na al-warak, yung warakun, minsan naman is nababasa sa ng warakatun, is parehas lang po yung Arabic ng papel at saka ng tinatawag na dahon. Yung papel at saka yung dahon is magkaparehas lang ng Arabic. Taib. Al-mindilo wasikhun. Ang panyo ay madumi. Al-labanu harun. Ang gatas ay mainit. Taib. Dito naman tayo sa pang-apat na exercise. Sabi niya dito, imla il-farag fima yali biwad'il kalimatil munasibati. Taib. Sulatan mo yung sabi dito is sulatan mo yung bakante. Yung underline, naka-underline dyan. Fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Sa paglagay, sa pamamagitan sabi niya ng paglagay ng kalima na munasib sa kanya. Ngayon, yung exercise na ito is gagawin natin tong assignment. Gagawin natin assignment po. Yung exercise na ito. Inshallah. Yung exercise na ito is gagawin natin assignment. Ano po yung gagawin sa assignment na ito? Is lalagyan nyo po ng kalima na munasib. Ang tatandaan nyo po is yung ilalagay nyo dito ay yung pangalan, mga kalimat na nakuha natin na dapat po is meron po siyang alif at saka lam. Kailangan po is meron po siyang alif at saka lam sa unahan. Taib. Kailangan po is meron po siyang alif at saka lam. So kayo po yung magpipili kung ano po yung ilalagay nyo dyan. Dito is wag po kayong lalabas sa mga kalimat na ating nakuha para mas ma-review nyo ng mabuti yung mga kalimat. Wag na po kayong kumuha ng ibang mga kalimat na mga bago na hindi pa natin nakuha. Focus lang muna kayo sa mga kalimat nating na nakuha. Taib. Kagaya ng number 1, bibigyan ko kayo ng example. Yung nasa example natin, yung kagaya ng navifon, ano po yung nasa mga example natin na nakuha natin sa navifon. Kagaya ng sabi niya dito is al-qamisu navifon. Al-qamisu navifon. So number 1 is al-qamisu navifon. Pwede nyo pong palitan. Importante is nandyan lang po sa mga kalimat natin nakuha. Example, al-baytu navifon. Ganyan. O di kaya al-mindilo navifon. Ang panyo ay malinis. O di kaya sasabihin mo al-masjidu navifon. Ganyan. Pwede nyo pong palitan yung mga nakikita nyong mga example doon sa mga nauna is pwede nyo pong palitan sa mga kalimat na ating nakuha. Huwag lang po kayong lalabas sa mga kalimat na hindi pa po natin nakukuha. Taib. Tapos, yung tanong dito, paano siya isisend? O di kaya, mag-answer kayo sa mga, kung example, meron kayong aklat dyan, o di kaya nagpa-print kayo nito, is, answeran nyo na lang, tapos, picture nyo, inshallah, is magbibigay ako ng paliwanag paano nyo isisend sa akin yung mga answer ninyo. Importante is, i-read nyo lang. Tapos, yung tinatawag na ano nyo lang, yung mga wala silang mga aklat o di kaya hindi sila nakapagpa-print is isulat nyo po sa inyong mga papel, malinis na papel, tapos isulat nyo po ng kailangan po yung pagkasulat yung mababasa po inshallah yung mababasa po natin. Tapos inshallah ipipicture nyo lang, tapos
maghintay kayo kung sasabihin ko is isend ninyo sa akin. Kasi may pamamaraan tayo ng pag-send inshallah. Malalaman nyo sa group chat natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung ating assignment. Yung assignment natin is ito. Yung type. Ito po yung assignment natin. So yung mga kalimat al-jadida, yung al-kalimat al-jadida po ay yung mga salita ng mga bago, mga kalimat. Kagaya ng, lahat ito ay nakuha na natin. Al-qamaru, ang buwan. Jadidun, bago. Qadimun, luma. Wasikhun, madumi. Nadhifun, malinis. Harun, mainit. Baridun, malamig. Saghirun, maliit. Kabirun, malaki. Maftuhun, nakabukas. Maksurun, naputol. Thaqilun, mabigat. Khafifun, magaan. Jamilun, maganda. Waqifun, nakatayo. Jalisun, nakaupo. So yan po yung ano natin sa araw na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So dito po sa baba is inshallah isasama natin yan sa aralin natin sa susunod na araw dito sa ito is hindi natin kukunin natin ngayon, hindi natin to kukunin ngayon nasa baba dahil karugtong niya yung nasa unahan. Taib. So yun lang po yung ano natin ngayon dahil hindi po tayo pwedeng parami ng kuha ngayon dahil kakaunti lang po yung bilang ng nakapasok. Kasi siguro yung iba hindi nila alam na may pasok ngayon. So inshallah sa susunod is dapat marami na yung mga papasok. Taib. So at saka yung mga ibang mga ikhwan natin ay hindi po sila nakakapagsalita dahil mahina po yung mga internet ng iba. So inshallah ay sana po ay mahanapan po ng paraan ng mga mag-aaral natin na sa mga susunod na pag-aaral natin is makahanap po sila ng magandang pwesto na malakas yung signal upang makasabay po sila sa atin ng mabuti. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. So, dahil po yung oras natin ay dumating na. Taib. So, inshallah, kita-kita tayo sa susunod na pag-aaral natin. Bukas po ay wala po tayong pasok. Wala po tayong pasok bukas. Yung pasok po natin is sa Lunes, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa Lunes po yung pasok natin. Taib, sino po yung may katanungan sa inyo? Taib, afwan po. Maraming salamat po. Afwan po sa lahat. Taib, about po sa assignment natin, naintindihan niyo po ba? Non-sec. Taib. Inshallah magsisend ako ng paliwanag doon sa GC kung paano nyo ipapasa sa akin yung inyong mga assignment inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Patungkol naman sa pag-report ng mga salita, total meron naman po tayong sa GC. Na-send ko na po sa inyo yung mga salita na kailangan nyo i-memorize sa yung everyday natin na mga kalimat is ang gagawin po natin example ngayon na mayroon sa mga kalalakihan po pagkatapos ngayon paglabas natin is magsisend ako ng link sino po yung gustong mag-report. Ang gagawin po natin is, sasabihin mo example, yung day 1 natin is, yun yung doon ka lang magpo-focus ng report sa akin, ay doon lang po tayo. Pag sinabi mo, kasali yung day 2 na mga kalimat, doon po tayo. O di kaya sabihin mo,
pag tapos mo na yung day 1, so day 2 na naman. Hanggang na maubos natin yung mga kalimat na nakuha natin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa Yes. assignment, inshallah, ipapaliwanag natin sa GC po. Magsisend ako ng paliwanag sa GC, inshallah, para isahan lang about sa assignment, inshallah. Hintayin nyo na lang po sa GC yung paliwanag natin patungkol sa assignment. Taib. Shukran, Sheikh. Afwan. So yun po yung yung about sa assignment, inshallah, sa mga kalimat, yung pag-report ng mga kalimat. At may pagbabago po tayo sa pamamaraan ng pag-report ng kalimat. Sa akin po ay medyo ang gagawin ko na lang po ay magtatanong ako ng sample, ano yung ibig sabihin ng bato, ano yung Arabic ng bato, ano yung Arabic ng nakaupo, ano yung Arabic ng nakatayo, para mas madali tayo. Kasi kung hintayin ko yung bawat siya naglo-loading, yung kasunod-sunod, yung iba naman is alam nila pero nakakalimutan. Pero sa pamamaraan siguro ng magbibigay tayo ng tawag nito, parang clue, kagaya ng ano sa Arabic yung luma, ano sa Arabic yung madumi. So pwedeng hindi natin ubusin. Pag napansin natin na madali ka makasagot, ibig sabihin maganda yung memorize mo sa mga kalimat, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. So ganun din po sa mga kababaihan, inshallah, kung narinig ng ating ng ating founder, o di kaya pwede nyo pong ipaalam sa kanya, sa co-founder natin, parang nandito din, yung paraan ng mga kalalakihan kung paano sila mag-report ng mga salita na na-memorize nila. Pwede po sila mag-memorize ng mga kalimat doon sa D1 muna, kung di nila kaya yung D1, D2, D3 na nakuha natin. So inshallah, lalagay natin dito yung bagong nakuha natin mga kalimat ngayon. May mga bago tayong mga kalimat, inshallah. Taib. So hanggang dito na lamang po. Nagtafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya na po kung konti lang yung nakuha natin ngayon. Dahil po late po tayo nakapagsimula. Dapat po kasi is nakasimula tayo agad ng 4. Tapos para makuha natin yung hanggang dito. So hindi po natin naabot dahil late po tayo nakapasok. Pangalawa rin po, ang dahilan is may mga ikhwa tayo, may mga akhawat tayo na pag tinatawag natin sila is kumukuha ng mataas na minuto o di kaya seconds para maka-participate agad dahil sa mga signal nila. So inshallah, sana po ay ma-solve nyo yung mga problema nyo sa signal upang pagtawag sa inyo is automatic kayo makapag-sagot agad para natin yung oras natin. Taib? Para marami tayong makuha araw-araw, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bitawfiq po sa lahat. Syukran sa inyo. Jazakumullahu khairan. Pwede na po tayong bumaba. Jazakallahu khairan, mga brother and sister.
Brother Nasrallah, hindi na pong bumaba sa kanyang kahira.